Hello mga ka-idol, welcome back sa ating Facebook page. At medyo late na akong isang araw na hindi nakapag-post ng video natin. Kaya yung lesson natin medyo na-delay minsan dahil nga sa nagpagala-gala muna tayo. Gumala pala ako ka-idol, pumunta ako ng downtown at nag-sightseeing lang tayo dahil wala tayong kapera-pera. Ganito yung mga abroad, patingin-tingin na lang sa mga sapatos. Ganda ng sapatos dito. Kung pwede lang bilhin ko to lahat eh. Ito bagsak presyo lang dito. Ang dami dito, puro mga brand pa naman itong mga sapatos dito. Ito nagustuhan ko to, kaso nga lang wala akong budget. Hawak-hawak lang tayo dyan kunwari, para bang bibili tayo, pero hindi naman. Kukuha lang tayo ng mga video dito para pang ano natin sa background, sa content natin mga ka-idol, para namang di kayo magsawa sa ibang background ko. Igagala ko kayo muna dito sa ano ba to, EBC to yung bintahan ng mga sapatos din na branded. Tsaka may mas marami pa doon sa doon sa dulo, kasi dito ito yung tawag nito, pakanto to pero sa gitna doon mas marami pa doon, may mga Nike, Under Armour, lahat ng mga brand ng mga sapatos meron doon. May mga buaya din doon, marami. At saka enjoy na lang muna ka-idol. So habang nanonood kayo ng video dito, pumili lang kayo dyan at bilhin nyo. So by the way, let's start our lesson for today. Let's learn Korean for beginners, EPS topic, antonyms, vocabulary in Korean. Ito mga ka-idol, nagagamit to talaga sa exam, sa written exam. Pag sa listening din, nagagamit din to. Kaya sa mga baguhan dyan, pasensya na kung di talaga ako naglalagay ng romanization, kasi gusto ko kasi masanay kayo sa Hanguk. Para pag nasanay kayo sa Hanguk word, madali na lang yung basahin, madali na intindihin. Sa ngayon, mag-guide lang muna ako ng paano siya bigkasin, dahil nga sa may mga rules ang bawat letra. Ang gulo-gulo ng Korea. Ang gulo ng word nila, magulo pang buhay nila, magulo pa yung word. Iwan ko sa kanila. Basahin na nga lang natin kayo doon. Nakada, to go out. Turooda, to come in. Chimi itda, to be fun. Chimi opda, to not be fun. Danson hada, to be simple. Putchap hada, to complicated. Kongang hada, to be healthy. Pyonyak hada, to not be healthy. Sulmo itda, useful. Sulmo opda, useless. Pyon hada, to be comfortable. Bolpyon hada, to be uncomfortable. Chongbon hada, to be enough. Botchok hada, to not be enough. Katda, to be same. Taroda, to be different. Kikot hada, to be clean. Turupda, to be dirty. Nupda, to be high. And natda, to be low. So kung may medyo kayo maano sa pronunciation, search nyo lang din sa Google itong mga meaning na ito, kasi may ano naman dun yung audio kung paano siya bigkasin. Try nyo lang i-lesson dun, search nyo na din sa Google para hindi kayo masyadong maguluhan, kasi magulo na yung isip nyo, madami na kayong minimemorize, pinafamiliarize na mga vocabulary, pero para sa atin din to mga kaida. Kaya igihin nyo na lang na mag-aral, kahit paunti-unti lang, 10 sa isang araw, sulat nyo, tapos right yung basahin. At naway may nagustuhan kayo dito mga sapatos ka-idol, bilhin nyo na, dahil kung may pera lang tayo, bibili natin yan. Bye!